Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Jane TV, and finally we are back. What happened to my hair? Oh my gosh. No. Just wait. As part of my daily routine. This one, Gentle Skin Cleanser. I have this. First, oh, cho. Na. Bilisan natin, bilisan. For sure. Oh no! Mga motor na humihinto. Ayan. Tinatanggihan ko sila kasi yung challenge ko ay maglalakad lang talaga, no? Para naman, syempre, mamatili tayong sexy. Oy. So, ito ay part lang ko siya sa exercise. Yes. Bukod pa doon ay nakakapag-exercise ka pa, no? Diba? Double purpose. So, ayun. Malapit ako dito sa eskwela, guys. As in, mabilis akong maglakad ngayon. Siyempre, madalian na lang natin to. At yun, naka-sport outfit lang tayo. Tapos, hindi na din ako mag-change outfit, no? Ito, diretso na talaga kasi matatapos yung work ko 6 a.m. Tapos, mag-starting shift ko is 9 p.m. So, 9 to 6 p.m. po ako.
Ayun na nga. Dahil ito, inumpisa natin. Of course, tatapusin natin. Pala no, ay medyo tumataba tayo ng konti. Ang nasa mga 49 kilograms ata tayo, no? Dati is 47, ngayon nasa ano na tayo? 49 kilograms. Kasi, ayun nga, hindi na nakapag-exercise. And then, humihinto na din ako sa pag-gym. Maraming mga pagbabago. At saka, talagang malala akong nagugutom. Yay! Tapos, kailangan ko nang mag-start sa aking discipline again. No, diet pag may time. Perfect lang yung paglakad natin dito kasi sobrang heavy traffic. Sobra na nga, heavy pa. Sige, ikaw na. Ayun guys, sobrang traffic ngayon. And perfect na perfect talagang maglakad tayo. Nakikiayon din yung paglakad natin ngayon sa traffic dito sa Cebu City. So, kung sasakay ka ng bus, syempre, malilit na tayo, no? So, kasi hindi natin ma-control yung traffic. So, maglalakad lang tayo nito, no? Patungo sa IT Park. So, from Lahog, Laguarta to IT Park tayo. Mga 30 minutes itong lalakarin natin. Syempre, nasa kalahati na tayo. Sobrang traffic po talaga. From JY Square to IT Park. Parang hindi umiikot. Oh, hindi umiikot. Umiikot naman. Sobrang traffic lang talaga. So, syempre, makukontrol natin yung time natin. So, pwedeng maglakad tayo ng konti at saka tatakbo ng malakas. Uy. Guys, parang mahihiyaan ako mag-vlog, di ba? Mahihain ako ngayon. Ay, pa-shy baby pa. Sige. Takbo. Sakto pa, hindi pa tayo malilate. Nasa 8:28 pa. Pero malapit na. Malapit na tayong malilate. Yung tubig ko guys, nagdala ko ng bottle. Pero walang laman, hindi uaw. I-refill lang natin yan doon. Kasi free water naman sa company ko. Free coffee, free water. Oy. Siyempre, takbo na to siya. Para hindi tayo matuluyang malilate nito. Update later. Or not update, resume. Lima lang ako Candy South. This is my dinner. Well, I'm here in IT Park. Malapit na talaga ako malilate, guys. Bilisan ko na lang yung paglalakad ko dito. Ayan. Kita nyo? Mag-straight lang ko niyan. Tapos, nakakarating na ako sa aking company. Woo! Super tired. Woo! Crowded na dito guys, no? Maraming mga tao. Siyempre. So, ito po ay IT Park. Kung saan dito po ako nagtatrabaho. IT Park, Cebu. Tapos yung ID ko ay nandito lang yan, guys. Tapos, ayun nga, yung likod ko, pinapawisan na, parang nababasa na siya, guys. Mag-change, change clothes lang ako, no? Tapos, may ako doon sa locker, may damit ako doon. Magpalit lang ako ng outfit, siguro. Feel ko, parang basa na yung likod ko. Tapos, bawal mababasa ng pawis yung likod natin kasi may surgery. Woo! Hinihingal na talaga. Vlogger daw.
vlog pa rin naman. Dito naman yung bus terminal sa IT Park. Yeah. Ayun, kung gusto mong pupunta ng top of Cebu, dyan, may mga bus dyan. Then may bus that direct to Danao, Tabunok. Yes. Bus terminal. Para yung ano mo guys, transportation, makasave ka. Dyan ka na. Kasi pag mag-grab ka, mahal talaga, lalo na pag taxi. Yan, yung company ko is Teleperformance. So, yan po yung company ko guys. Medyo may pagka-flat style siya, pero papasok na tayo. Ako ng ID guys. Pasok na ako. On the unpredictable night of September 30th, 2025, around 10 p.m., a massive 6.7 magnitude earthquake struck Cebu City, shaking lives and communities across the region. This is what happened to us, customer service representatives at Cebu IT Park. The earthquake was so intense that while I was speaking with a customer, I felt like crying. I truly thought it was the end. The customer had no idea what was happening. I was left alone in the production floor, and in a calm voice, I told the customer, "We've just experienced an earthquake, and we need to evacuate." But the customer replied, "Who's going to resolve my refund?"